No-show ang sinasabing pro-Duterte vloggers na inimbitahan ng House Tri-Committee kaugnay sa kanilang pagkakasangkot sa fake news at online disinformation. Ang tugon ng komite sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nanggagalaiti sa galit si Manila 6th District Representative Benny Abante sa pagdinig ngayong Martes ng House Tri-Committee o ang Joint Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sa 40 vloggers kasi na inimbita para sa House Inquiry, walang sumipot ni isa sa mga pro-Duterte vloggers kaugnay sa umunay pagkakasangkot nila sa pagpapalaganap ng fake news at disinformation online. Itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Mga takot din pala yung mga yan eh. Bakante ang mga upuang ito na pawang nakapangalan kina Lorraine Badoy, Alan Sasot, Glenn Chong, Attorney Trixie Cruz Angeles at Kathy Binag, ilan sa mga matunog na pro-Duterte vloggers. Lalo pang nanggalaiti sa galit ang kongresista nang mabasa nito ang excuse letter ng isa pang vlogger laban naman sa mga kawani ng pamahalaan. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo nagbumura ka. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Diba? Kaya kayo inimbita dito para makapagpahayag din kayo. Dahil dito, napagkasunduan ng TRICOM na isyuhan ang mga vloggers ng show cause order para bigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang dahilan sa likod ng pagliban. Habang dumalo naman sa pagdinig sina Malu Tiquia, Mark Louie Gamboa at Attorney Rico Tomotorgo. Pero bandang hapon, tumulak ang mga vloggers pa Korte Suprema sa Maynila para maghain ng petition for certiorari at iapila na ang investigasyon ng komite bilang unconstitutional. Labag daw kasi ito sa kanilang freedom of speech at freedom of expression. Pero giit ng komite, kailangan ng isulong ang Code of Ethics para sa mga vloggers. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong Code of Conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Sa ngayon, ang pagbubuo ng Code of Ethics para sa mga vloggers ang nakikitang solusyon ng House Tri-Committee nang sa gayon ay responsable pa rin silang makapag-post nang hindi nalalabag ang kanilang freedom of expression at freedom of speech. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.